mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo namin nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At sa mga tagapakinig natin sa 1062 DXKI Your Friendly Voice sa Coronadal City, magandang umaga po sa inyo. At sa mga tagapakinig natin sa 1197 DXFE Davao, good morning din po sa inyong lahat. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakikinig sa atin at nakatutok tuwing Sabado na umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po'y napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa Channel 185 naman po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si MC Di Ferrer, Dean Catiangco, gayon din ng ating Prodtex na sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV, sina Irene Valdez, Wenmark Balatucan, Angelica Calayag, Raymond Panir, at yung mga kasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman pong ito ay nais nating pasalamatan kayong lahat ng ating mga kaagapay na patuloy pong aming nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 75 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento ng broadcast ang transmitter. At ang ating pong transmitter ay tumatakbo na po sa loob ng 25 years. Sa ngayon po ay kinakailangan na po itong palitan para mas marami pa pong makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Kaagapay, samahan mo po kaming suportahan ang transmitter project ng inyo pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam lamang po ang inyong donasyon ay para po sa ating transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text po kayo at tumawag naman sa cellphone number na 0916-296-6620. Yan po ay 0916-296-6620 at ilagay po ninyo ang mensahe na transmitting signal, transforming lives. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy ng ating pong diskusyon, pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 13 verse 10. Ang sabi po, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, lalo na at legal na katanungan na inyong maibabahagi sa amin, pwede po ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share.
At sa ating pong pagbabalik, ay dadako tayo kaagad sa ating punto per punto segment na kung saan isa na namang napakahalagang batas ang ating pag-uusapan. At pamununahan tayo ng ating batikang abogado si Attorney Jeremiah Bellica. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online at on the ground. FEBC Philippines, ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at sa ating punto per punto segment ay tatalakay tayo ng isang mahalagang batas na minsan nakakaligtaan natin, meron palang ganito. Kaya ano ba itong particular na batas na ito na ating bibigyan daan dito sa ating unang segment, Atty. Jeremiah? Nako, ito'y isa sa mga napakahalaga at popular sa mga abogado, mga law students, na provision ng batas sa civil code natin. Ito yung tinatawag na provision on abuse of rights. Ito yung Article 19 ng ating new civil code. Yung abuse of rights. So, bakit abuse of rights provision to? Ito ay kabilang doon sa tinatawag na catch-all provision ng ating civil code na kung saan ay bagamat ay may mga actions o mga actuations o gawa na parang hindi malinaw na merong batas na nagpaparusa o nag-i-impose ng danyos perwisyo. Kasi pwede mong sabihin na wala namang batas na nagpo-prohibit sa akin na maging magaspang ang aking ugali. Kasi pwede ako maging magaspang ugali kung gusto ko. Kasi wala namang bawal sa batas sa pagiging magaspang na ugali. Pues, medyo nagkakamali ka dyan. Kasi kung sa exercise ng iyong karapatan, kahit karapatan mo yan, pero ito'y ginagawa mo para ito'y makasakit sa iba. Ito po ay bumabagsak at maaaring bumagsak dito sa Article 19 ng ating new civil code at maaari kang mapatawan ng danyos perwisyo o ito yung damages. Okay? Alam mo, attorney, naalala ko tuloy, di ba laging sinasabi sa atin, maging sa pag-aaral natin ng batas na meron tayong kanya-kanyang karapatan, pero walang karapatan na absolute. Hindi ba? Na walang limitasyon. Ang hangganan ng aking karapatan ay kapag nagsisimula na yung karapatan ng kapwa ko. Hindi ba? Kung kaya't may limitasyon ang bawat karapatan. Kasi nabanggit mo kanina, paano kung hindi maganda inasal, at meron kang, hindi ba, nasaktan na kapwa mo, at meron kang karapatan niya na encroach mo na, na parang natapakan mo na, yung kanyang karapatan, meron pala rin kaparusahan. Yes, tama. At yan, eksakto, attorney,
yung konsepto ng tinatawag natin na abuse of rights. No? Ibig sabihin, meron kang karapatan o hindi nga bawal. Yan. In fact, baka duty mo pa, pero dapat gawin mo ito ng walang halong pang-aabuso. Okay? At in fact, ito ho ang eksaktong sinabi ho ng batas. No? Sinabi ho sa Article 19 ng Civil Code, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Now, ulitin natin, no? Ganda, no? Sabi dito, every person must, no? Bawat tao daw, in the exercise of his right and in the performance of his duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Parang scriptures lang, ano? Oo, oo, yes, oo. Yeah, At no? nakapaloob na doon lahat, ano? Katarungan, bigay mo yung nararapat sa kapwa mo, at hindi ba, ano nga ang isang biblical passage na naalala natin dito? Ito is a book of Micah. Micah, yes. Yan din ang paalala ng Panginoon na tayo ay dapat magbigay ng hustisya sa ating mga gawin at ating po mga pag-e-exercise ng ating karapatan. So, itong Article 19, meron po siyang tinatawag na mga elemento para ang isa hong bagay, ang isa pong action ay bumagsak po dito at matawag natin na pang-aabuso ng iyong karapatan. Ibig sabihin, yung may karapatan o may duty, inaabuso niya ang kanyang paggamit ng kanyang karapatan. So, these are the elements of abuse of rights. Number 1, dapat merong legal right or duty. There is a legal right or duty. Okay? Pangalawa, which is exercised in bad faith. Okay? Pangatlo, for the sole intent of prejudicing or injuring another. Okay? So, ibig sabihin, merong yung tao na nag-commit ng abuse of rights ay meron siyang legal right or duty, pero ginamit niya in bad faith, at meron siyang intensyon na makasakit o makaargabyado ng ibang tao. Dito, ang existence of malice or bad faith is the fundamental element dito sa abuse of right. No? Yung dapat meron kang pananadya na mali siya na gusto mong makagawa ng kasamaan sa iba. No? So, ito yung tinatawag ho natin na napakahalaga. No? Tatlong bagay sinabi. Kinakailangan sa Article 19, everyone needs to act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Sa ating pagganap ng ating mga tungkulin, ng ating mga karapatan, kinakailangan ikaw ay may expectation na ikaw ay maging patas o dapat ikaw ay hindi abusado. In fact, binibigay mo ang karapat-dapat sa iba, ang nararapat. At dapat ikaw ay ginagawa mo ang mga bagay na merong honesty at ng buong kabutihan ng loob. Okay? Pag sinabi natin na meron dito sinasabi, actually, attorney, na good faith, no? Iba kasi iniisip natin, ano ba ibig sabihin ng good faith? Oo, madalas natin madinig, ano? Oo. Ang good faith, ayon sa batas, pag sinabing ikaw ay ginagamit mo ang iyong karapatan o ang iyong duty, ini-perform mo, should be in good faith. Good faith refers to the state of mind which is manifested by the acts of the individual concerned. It consists of the intention to abstain from taking an unconscionable and unscrupulous advantage of the other. Ibig sabihin, pag sinabing good faith, ikaw daw ay merong state of mind. Ibig sabihin yung kondisyon ng iyong isip na nakikita sa iyong pagkilos ng isang tao. So, hindi mo pwede sabihin, yung good faith, good faith naman ako sa aking isip, pero bad faith yung gawa ko. Hindi pwede yun. No? Husgahan ka sa ginawa mo. Sa ginawa mo. No? Si Lord lang nga daw ang nakakaalam ng ating puso. Pero ang tao, hinuhusgahan tayo sa ating gawa. Ano? Kaya ito naman ay
doon sa iyong paggawa, dapat nakikita yung intention mo na mag-abstain sa paggawa ng anumang makakalamang sa iba o makakapinsala sa iba. Ayan. So, yun ang good faith, no? Ang bad faith naman, on the contrary, ay hindi lang basta bad judgment o simple negligence o dishonest purpose or some moral obliquity and conscious doing of wrong. Dapat yung sinadya. Yan. Yung hindi dapat yung, ay sorry, nagkamali ako, hindi ko sinasadya. Dapat pala, meron talagang intention talaga na gumawa ng makasama. Ano po? I'll give you an example. For example, ikaw ay nagmamaneho ng iyong sasakyan at tama naman na nandun ka sa iyong lane na iyong dinadaanan. Pero doon sa iyong lane na dinadaanan, kung alam mo na ang iyong katabi sa linya ay isang student, driver, ay huwag mo naman masyadong pinahan at huwag mo naman masyadong takutin. Git-gitin pa, no? Git-gitin, no? So, nandito ako sa aking lane, kaya tumabi ka dyan kung ayaw mo. Ay, yan ho yung tinatawag na ginagamit mo, inaabuso mo ang iyong karapatan. Okay? And finally, bad faith. Bad faith ka dyan. At finally, yung malice. Ano naman itong malisya? Malisya naman, malice connotes ill will or spite and speaks not in response to duty. It implies an intention to do ulterior or unjustifiable harm. Malice is bad faith or bad motive. Yan po. So, tandaan po natin sa atin pong pagganap ng atin pong mga tungkulin at pag-enjoy ng ating mga karapatan. Mayroon po tayong expectation sa batas to act with justice, give everyone his due, and observe honesty in good faith. Attorney, alam mo, isip ko tuloy, marami kasi na naghihingi ng mga additional na protection daw sa kanilang mga karapatan dahil sa sila ay naargabyado, hindi sila tinatratong mabuti dahil sa maaring sa lifestyle, sa pamumuhay, sa gawi o ano paman. Kailangan pa ba natin ang mga isinusulong na panukalang batas para daw sa proteksyon dahil may mga nangaargabyado sa kanila? Samantalang, meron palang ganitong Article 19 ng Civil Code? Yes. Actually, attorney, tama yung sinabi mo dahil sinabi dito sa ating binasa na artikulo, Article 19, ang mga taong gumagawa ng pinsala in bad faith, kahit na sila ay nag-exercise ng kanilang karapatan, ay maaaring panagutin ng danyos perwisyo at pagbayarin. Whether, kasi sabi nila, wala namang batas na nagpoprotekta sa amin sa sa mga gumagawa ng mali. Ang sagot dyan, meron na po. Ito pong Article 19. In fact, sa susunod pag-usapan natin, Article 20 and 21, ito po yung tinatawag na catch-all provisions ng ating human relations. So, sufficiente po ang ating mga batas laban sa mga paggawa ng mabuti at masama, whether ito po ay nakasulat na sa batas, may special law, or ito po ay in general human relations lamang. At higit sa lahat, Micah 6:8, do justice, love mercy, and walk humbly with God. Ayan. Amen. So, tamang-tama doon sa ating batas. Amen. Kaya po mga kaibigan, sa atin pong pagbabalik ay pakikinggan po naman natin ang isang napapanahon pang panukalang batas na pangungunahan po tayo ng ating pinakamamahal na Attorney Chona Gonzales. Kaya wag po kayong aalis, babalik ko kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal mula sa syudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metrobank. Step 2. I-send ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD.
Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM radio. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. Attorney, ano po ba ang ating pag-uusapan? Dito sa ating Akala at Panukala segment, bigyan daan natin ang Senate Bill 2414. Ang title nito ay An Act Establishing Hospital Wards Dedicated to OFW and their dependents, to be known as the OFW Ward in every department of health retained hospital. So sa title pa lang, kita natin na ito ay para sa kapakanan at benefits ng ating OFWs. At hindi lang sila, pati independents. Kaya magandang, doon pala sa dito, medyo makita natin, maganda to kasi nga merong pagbibigay ng assistance muli doon sa ating mga tinatawag na modern day heroes. Kaya yan nga ang sinasabi dito pa lang sa explanatory note na being modern day heroes, not only because of their invaluable contribution to the country's gross domestic product, dahil sa pinapadala nilang remittances, syempre po nagkakaroon ng magandang epekto yun sa ating ekonomiya dahil may pumapasok na finances mula sa ating kababayan. But because of their unparalleled dedication and selflessness, kinikilala rin yun. Hindi lang daw po sa contribution sa ekonomiya, kundi yung sakripisyo ng bawat isang OFW na, di ba, na sila ay magbabaka sakali na magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya sa pamamagitan ng kanilang pag-alis at pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya ito nga po ang isang tinitingnan din dahil iiwan nila yung kanilang mga pamilya just to uplift the quality of lives of their loved ones. Hindi pa rin ito ang ideal, hindi ba, attorney? Talagang tayo nananalangin sa Panginoon at ang ating pamahalaang gumagawa ng mga paraan para lalo pang mapalawak at maparami ang trabaho dito sa ating bansa para naman yung mga kababayan natin hindi na nga sana aalis. Subalit yan nga yung realidad kung kaya meron ding ibinibigay na assistance sa kanila. Kaya sa pagkapatuloy na explanatory note, sinasabi na they toil in distant lands to become not only providers but beacons of inspiration for every hardworking Filipinos. Worthy to note, the Bangko Sentral ng Pilipinas reported that personal remittances from OFWs grew by 3.8% in April of 2023. So, lumaki pa, The increase in personal remittances was due to higher remittances sent by land-based workers with work contracts of 1 year or more and sea and land-based workers with work contracts of less than 1 year. However, despite being the huge contributor to the country's economy, their journey often entails enduring countless challenges and personal sacrifices. COVID-19 pandemic has wreaked havoc not only to their profession, livelihood, health, and safety, but also to their family. Hence, the cost of hospitalization. Kakailayan. Talagang ang taas ng gastusin para sa ating pagpapa-ospital, maging access to healthcare services, and immediate treatment ng mga diseases remain an integral issue kung kaya ipinapanukala ito.
na because of the unpleasant circumstances faced by our OFWs and their families, we must take necessary steps to ensure their safety and well-being. This bill seeks to establish an OFW ward in every Department of Health retained hospital. This OFW ward shall be for the exclusive use of OFWs and their dependents who are in need of hospital confinement by reason of their health condition. So yun ito na yung actually nilalaman ng panukalang batas na magkaroon ng designated OFW ward na exclusively for the OFWs and their families or their dependents sa mga DOH retained hospital. Through the establishment of wards dedicated to OFWs, they will be guaranteed of immediate and efficient healthcare services. So yan na yung basically ang hindi kasi siya mahaba na panukalang batas at talagang pinuntuhan lang yung pag-create ng OFW ward sa mga ospital. At ito daw number of beds sa mga OFW wards based on the distribution of OFWs in their respective catchment area. So i-determine na lang ito at aalamin as the hearing of the bill progresses at maging kung ito'y pumasa at magkaroon ng implementing rules and regulations. So sino daw ang eligible? Ayan, doon tayo interesado. Section 4, it shall cover all OFWs and their dependents, including but not limited to the following. So yung land-based OFWs, seafarers and other sea-based workers, provided the parents or the dependents shall refer to their parents, legal spouse, legitimate, legitimated, and legally adopted children, who is unmarried, not gainfully employed, not over 18 years old, or is over 18 years old but incapacitated and incapable of self-support due to mental or physical defect. Standard naman yun. Di ba? Usually, nakikita natin yung mga ganong qualifications ng mga dependents na pwede mag-avail ng mga benefits and services. So, anong iyong take dito, attorney? Very interesting yan dahil una ay papasalamat naman tayo sa author ng bill dahil nagtitake ng consideration tsaka sensitivity sa ating mga OFWs. Pero at the same time, iniisip ko, yung mga ward na gagamitin na ito at i-allocate lang exclusively, hindi na magagamit sa iba. So, hindi natin alam kung magtatayo ba ng additional na mga wards. Kasi kung wala kang bagong ward na itatayo, kukunin mo yun sa existing mo at hindi magagamit ng iba. So, ang tingin ko ay baka mag-allocate sila ng separate at panibago na mga lugar at ward para dito. Kaya magdadagdag din ng mga, kasi by law rin yan, pagdagdag diba ng mga hospital beds, diba? At pag at ngayon, deliberate ang budget, maging ng DOH. So, papaano nga ba yung construction ng mga additional facilities for this? So, but of course, magandang may nagpo-propose. May nagpapanukala at mula roon mapag-usapan, makita kung paano ba natin matutugunan yung pangangailangan ng ating OFWs and dependents nila na may kinalaman sa health concerns. So, titingnan natin at babantayan natin closely ang panukalang batas na ito. At nawa ay maging ganap nga itong batas at makatulong din sa ating mga kababayang OFWs. Ayan. So, ito po ang Senate Bill 2414 o ang OFW Ward Act. Sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo kaagad sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daan na po natin ang mga legal na katanungang inyong ipinadala sa ating programa. Kaya, huwag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programa, Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks?
Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Nagpapatuloy sa 75 taong pagsasahinpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik at nadako na po tayo sa atin pong segment, blockbuster segment ng Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyo pong mga katanungang legal. Ayan. So, sa unang katanungan na ipinadala sa atin, pakinggan natin ang isinangguni sa atin ng ating listener. Hello, TNB. Namatay ang borrower at ako ang co-maker sa lending company. Obligasyon ko ba bayaran o pag namatay na ang borrower ay forfeited na ang utang? Ayan. So, siya ay pumirma doon sa pag-utang noong kung sino man yung kanyang kaibigan, na borrower marahil, doon sa lending company, mukhang pumirma nga siya as co-maker. So, attorney, yun nga, siguro bigyan na natin din ng pagka-clarify rito sa programa natin na pag po kayo ay pipirma bilang co-maker, parang kayo rin po yung borrower. Mm-hmm. Kaya po maging maingat po tayo riyan sapagkat hindi po yan formalidad lamang na para kayo nagwi-witness lamang. Kung hindi, pag nakalagay po na kayo ay nagsasign bilang co-maker, kung ano man ang utang po noong borrower, noong umutang talaga, pagka hindi po niya nabayaran yon, anumang pagkakataon, anumang sirkumstansya, kayo po bilang co-maker ang magbabayad noon. Yeah, tama po. At tama yung sinabi po ni Attorney Chona na pag sinabi kasing co-maker ka, ay in other words, ikaw ay co-borrower. Sabi ito mismo sa Bangko Sentral policy at rules, no? At ito, attorney, ang sabi, no, a co-borrower or co-maker is a person who through a contract pledges to pay the principal borrower's debt if he fails to do so. So kapag ang co-maker does not, although ang isang co-maker does not get the loan proceeds, but he is or she is equally liable for the payment kapag nag-default
So, bagamat Yan. wala kang nakuha, pero Oo. dahil ikaw ay co-maker, ikaw ay co-borrower din. Oo. So, yun Kaya ang ibig hindi sabihin na, oo, yan. kasi minsan, di ba, sasabihin nga, hindi naman ako nakinabang doon sa Oo. inutang na yun. Kaya lamang po, yun nga, co-maker Mm. po kayo. Kaya ho, ingat po ho, mga kaagapay, sa pagpirma ng mga ganyang kasulatan patungkol sa pagkakautang. Maski iba naman din kasi pag-garantor, ano? Pero Mm-mm. ganon din. In the end, pwede ka ring habulin, ano, doon sa pagkakautang ng ginarantihan mo. Pero iba talaga pag co-maker kasi co-borrower ka. As if ikaw rin yung umutang. Tama. Diba? Ayan. Pagka sinabi kasing guarantor ka, ibig sabihin naman pinagkaiba lang nun, kinakailangan mapakita muna na hindi talaga makabayad na Yes. Yung yung borrower. principal Oo, borrower oo. bago lumipat dun sa guarantor. Pag ikaw ay co-maker, hindi na kinakailangan. Basta hindi Yes. magbayad ang isa, pwede ka nang singilin dun sa kabila. Oo, Yan. ayan. So, bigyan daan naman natin ng isa pang katanungan mula sa ating listener. Sa likod po ng lote namin, may nag-develop ng subdivision. So, sa likod po ng bahay, wala pong way out yung water na galing sa aming compound. Sabi po ng developer, di daw sila pwedeng magbigay ng way out ng water. Paano po kaya ma-resolve ito? May batas po ba sa ganitong sitwasyon? O ayan, meron bang batas tungkol sa ganitong sitwasyon, attorney, na ito tungkol, kasi alam mo, very relevant to kasi nga tag-ulan. At dito natin nakikita, di ba, na nagkakaroon ng mga paglubog at pagbaha sa ibang mga lugar. At marahil ay isa rin ito sa magiging epekto kung wala nga namang dadaanan yung tubig mula doon sa itaas na property going down. So ano ba ang batas na nakakasaklaw dito? Ito ay yung tinatawag na batas ng ating water code. Kasi kailangan ang tanong kasi dyan, yung tubig ba na dinadaanan na sinasabi ng ating nagtanong na kaagapay kanina, ay hinarangan daw noong subdivision sa baba. Kaya ang question ba natin, ano ba itong tubig na sinasabi mo? Ito ba ay natural body of water? Ito ba ay para bang kanal na kung saan ay natural lang? Ito ba yung iyong mga labada? Ibig sabihin labada, yung tubig na pinagdabahan mo na itinatapon mo lang at walang pupuntahan. Kasi kung ito ay natural body of water, ay protektado po yan ng ating batas. Ano po? Dahil ang atin pong prinsipyo dyan, ang lahat po ng tubig belongs to the state. Yan po ang sinasabi po dyan. At lahat po ng mga tubig na belong to the state cannot be the subject of acquisitive prescription. Hindi humaaring paging pagmamayari ni naman. Kaya nga, maari lang silang payagan na uminom, gamitin o develop, pero hindi ho sila nagiging pagmamayari ni naman. Ibig sabihin, hindi mo rin pwedeng pigilan o hindi mo pwedeng tatakpan ang itong natural na dinadaanan ng mga tubig na yan. Kaya ang tanong ho dyan, is this a natural body of water? Kasi kung yan po ay natural body of water at hindi artificial, ang sinabi po doon, drainage system shall be so constructed that their outlets are rivers, lakes, and sea, natural bodies of water such as other water course as any be approved by the proper government authority. So dapat sila po ay sinisigurado nila na meron dadaluyan ang tubig. Kaya kung ito'y natural body of water at ito'y kailang tinakpan, siguro dapat ho ninyong sulatan ang developer para ipagbigay alam sa kanya yung nangyari. Kasi kung hindi, maaari nyo rin ho itong ipagbigay alam sa lokal na pamahalaan. Ayan. So, dako tayo sa isa pang katanungan. Ang sabi naman niya, blessed morning po, meron nagtanong sa akin, yung lote niya, inilipat niya sa name ng kapatid niya na merong ka-live-in noon. Nag-pass away na daw po yung ka-live-in. Ang tanong, paano niya uli makukuha sa kapatid na naglipat ng name niya noong buhay pa? So, alam niyo po pa naglilipat po kasi ng
pag-aari, parang transfer of ownership ng isang property ko. Ito man ay hindi niya nabanggit ko anong klaseng property, although lote pala, no? Lote. So, immovable property ito. So, sa makatwid, kinakailangan po may dokumento. Kung kinakailangan maisalin pong muli doon sa kapatid, mayroong pwede pong gawing, let's say, kung yan ba ay deed of sale, yan po ay deed of donation, deed of assignment, hindi ba, para magkaroon ng transfer ng immovable property back to the original owner, nung lote na yon. May karampatan lang pong babayaran taxes. Dahil sa bawat paglilipat at pagsasalin, meron po tayong obligasyon sa ating estado, sa ating pamahalaan na magbayad po ng karampatang taxes para dito. Para po ma-effect yung pagta-transfer na yon. Although, of course, hindi natin masyadong malinawan yung iba, doon sa mga nilahad niya sa atin. Kung meron pa pong follow-up, pwede nyo ipadala po mula sa akin para mas maging klaro po dahil isang magiging usapin din marahil doon ay kung isinalin doon sa kapatid na may ka-live-in, etc. Ano ba ang yung bang ka-live-in na yun na namatay, meron bang contribution yun, etc. Kasi hindi naman asawa talaga, ka-live-in lang. So, hindi naman naging conjugal property. So, yun lang naman po. But basically, kung magsasalin po kayo ng isang immovable property, katulad ng lote, kinakailangan po ng kasulatan diyan. Yes. So, kung ito po ay inilipat, hindi ko kasi maintindihan yung katanungan. Kung inilipat yung lote dun sa kalipin, o ibig sabihin, inilipat niya dun sa kapatid niya, yung kapatid niya inilipat naman dun sa kalipin, paano niya mababawi? Kung yun ang ibig sabihin po niyan, tama ho si Attorney Chona talaga na tingnan niyo ho, ito po ba'y rehistrado? Isa pa yan. Ito po ba'y ano ho yung mga dokumento at kanino ho nakatitulo yung TCT? Ano po yung tinatawag Transfer Certificate of Title? Kasi kung kanino ho nailipat yan, ay meron hong record o makikita natin kung paano ho ito inilipat. Ngayon, kung ito po inilipat ng wala hong tamang documentation, katulad na finalsify ang mga deed of sale, deed of donation, maaari niyo po itong ipawalang bisa. Ayan. So, bilang paglilinaw, pwede pa ho kayo mag-follow up sa amin. Linaw, wag na po mag-abbreviate. Okay lang ho niyo po sa amin, express nyo sa amin para mas ma-appreciate po namin yung nais ninyong sabihin sa amin. Ayan. So, may isa pang katanungan. Sabi naman niya, married siya with 3 adult children pero separated na for 14 years. Nag-file siya ng complaint sa kanyang ex-husband 3 years ago. Nagkita po kami sa hearing at nagkaroon kami ng agreement na or arrangement with my attorney considering na yung kanyang financial obligation to my 3 children because of minor ages. I think siguro baka she's referring to support, That time, natupad lang po niya almost 2 years lang kasi nag-pandemic at katwiran niya, wala siyang sakit at wala din siyang work. Then, nag-exit na po siya sa work, umuwi na dito kasi OFW siya. Ano ba ang dapat po gawin? Up to now, di na po siya nagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak. So, marahil nagkaroon na ng agreement before, hindi nakatupad si Mister dahil nga nagpandemya, etc. So, parang ngayon, gusto niyang malaman, ano pa ba ang gagawin niya para makahingi pa rin siya ng sustento. Opo. Kung ang assumption ho namin dito ay bagamat hindi niyo po nabanggit, ay nagkaroon ho kayo ng pag-aayos. Judicial agreement po, ito po ay nagkaroon ho ng pag-aayos ng usapan na kung saan nagkaroon ho kayo ng settlement na kung saan ang inyo pong agreement ay pinagtibay ho mismo ng korte na in such a way na yun ho ay na-consider na binding sa both parties na ang both parties ay kinakailangan susunod doon ho sa napagkasunduan. At kung hindi ho nasunod o hindi na ho sumusunod doon sa napagkasunduan na napagtibay ho mismo ng korte, ay maaari ho kayong lumapit muli doon ho sa korte na yan para sila po ang magdirekta o i-execute po mismo ang at tawagin ang pansin
no, ng partido na hindi nagbibigay ng kanyang obligasyon Oo. para siya ay imandato na magbigay po ng kanyang obligasyon. Ano po? Yes. Siyempre, titingnan din ho ng korte kung meron ho bang dahilan talaga kung bakit hindi ho siya nakapagbibigay o talaga namang hindi na niya mismo pinapansin ng kanyang obligasyon. So, in short, balik po kayo dun sa court na nag-approve po ng inyong amicable settlement. Ayan, napasa doon sa agreement, no? Ayan. So may isang katanungan pa, no? Ito may kinalaman naman sa inaward daw na lote. Ask ko lang po, pwede ko pa po bang mahabol yung lote na inaward sa iba? Kasi nasakop ng bahay ko yung lote. Yung pong pinag-awardan o pinagbigyan, hindi naman nagpatayo ng bahay nila. 2018 pa po ito ina-award sa kanila. Sino po higit na may karapatan sa lote? Ako po ba na nakatira sa lote ng 30 years? Or itong pinag-awardan ng City Hall? Pag kasi award, hindi ba, attorney? Bago naman yan i-award ng local government, merong mga requirements yan, ano? At baka sa kanilang record ay lumalabas na ito pong sinasabi ninyong iba na pinagbigyan o inawardan noong property, nakasatisfy. Nasunod po niya yung mga requirements na panuntunan ng LGU para po mag-award ng isang property. Ngayon, kung may question po kayo, susulat po kayo doon sa City Hall, sa LGU, at questionin ninyo, tanongin ninyo, papakitaan po ninyo ng dokumento na para naman magpatunay na kayo bilang claimant nitong property na ito, maaaring may habol nga. Pero for us po ni attorney, hindi po namin ito kaagad masasabi kung meron kayong karapatan riyan or sino ang mas matimbang. Kasi nga po, merong requirements na sinasaad po ang bawat pag-award ng lupa ng gobyerno. At kung sino po yung nakatupad noong mga requirements na yon, sa kanila po ina-award. Kaya po hindi namin alam exactly kung ano po yung mga requirements na yon na pinapatupad ng local government unit na ito na nag-award kanyo sa iba. But yun nga po, kung meron kayong katanungan patungkol doon, you can ask by writing a letter doon po sa LGU bilang paglilinaw. Tama po, kasi kung in-award po yun ng City Hall, yun ho sa inyong kwento, ay ang City Hall po ay ang local government ang may-ari niyan. So ibinigay po doon sa sinasabi niyo pong tao na yun. And tama ho, sinabi nga ni attorney, dumaan ho sa proseso bago po nila in-award yan. So tingnan niyo ho kung ano ho ang proseso, kung bakit ho na-award sa kanya, pero by this time siguro ay baka naman ibinibenta ng tao yung lupa na yan. Pwede nila pag-usapan, di ba? Oo. Ayan. So, bigyan daan pa natin isang katanungan. Sabi niya, may nagpapakalat po ng kasinungalingan na walang batayan at walang patunay laban sa amin tungkol sa lupa namin na tama naman ang sukat. Ayan. So, ito naman siguro sa mga boundaries. Kami ang pinasasama kahit hindi naman totoo at ginagawan po ng kasinungalingan. Sinasabihan ako ng masama sa sarili naming lupa matapos kong pagsabihan yung pumaparada at humaharang sa aming gate na mali dahil nakakaabala po sila sa aming daanan at wala silang karapatan. Naglagay ako ng karatula na no parking sa driveway na binili ko pero may nag-aalis at kumukuha nito. May naglalagay din po ng basura at may pilit na sumisira. At nababaliktad po ang pangyayari at kami pa ang lumalabas o pinalalabas na nananakop kahit hindi naman po kami at sila ang talagang nanakop ng parte ng lupa ng may lupa. Meron kaming patunay sa tamang sukat ng lupa namin. Sumusunod din kami sa batas at gumagalang sa karapatan. Dapat ang batas ay pairalin. Anong dapat gawin para tumigil sila? Well, una ho, talagang sinabi talaga ng Biblia na huwag ho tayong gagawa ng mga salita na nakakasira po sa iba. Gossip, chismis,
at bearing false witness ay talaga pong ito'y pinagpabawal. Ngayon, may iba-iba hong tinatawag na paninira. Meron tinatawag na slander, o ito yung kung saan ang isang offender ay gumagawa po ng mga salita o mga utterance where the source of the defamatory nature of the utterance ay known and offender makes a publication nung kanyang sinasabi na sinasa publiko niya. Ano po? Yung paninirang puri na tinatawag po natin. At ito nga ay nangyayari din na kapag ito naman ay piniprint kung saan-saan sa mga papel at ito'y kung ginagawa naman sa internet, cyber libel. Ano po? Kung yan po ay sa dyaryo at sa TV, sa radyo, ito po ay ano rin po ito'y libel. Pero meron attorney tinatawag din na intriguing against honor, no? Ang intriguing against honor naman, ang source naman ng defamatory o mapanirang mga salita ay hindi mo naman unknown and the offender simply repeats or passes the same to blemish the honor or reputation. O ibig sabihin, ipinapasa mo yung chismis na hindi mo naman sigurado. So in short, whether ikaw ay originator ng hindi makatotohanang balita o hindi naman balita, hindi makatotohanang mga bagay laban sa isang tao. Paratang, or ikaw ay simple na ibinabahagi mo ang isang paratang na narinig mo lamang pero hindi naman alam, pero nakaalam mo nakakasira pa rin. Meron pa rin yung karampatang parusa sa batas, no? Intriguing against honor, ibig sabihin nakikimarites ka. Pasensya na, baka pangalan mo marites, no? Tapos kawawa naman ang mga marites, pero ikaw ay nakikichismis, no? At kung ikaw naman ay gumagawa ng hindi makatotohanang mga paratang, ito po ay slander or libel po. Ayan, ang ating mga naging kasagutan sa mga ipinadala sa ating legal na katanungan. At kung hindi po ninyo napakinggan ang kabuuan ng ating kasagutan, pwede po ninyo balikan ito sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang iyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod pong Sabado. Sa mga may legal concern po, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong pong audio o video message ng inyong pong mga katanungan. Ngayon po ay tayo dadako na sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat dahil ikaw po ang siyang tunay na nagmamalasakit at umiibig po sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na muli ho naming pag-usapan ang mga bagay-bagay, Panginoon, patungkol sa batas at sa buhay-buhay po, Panginoon, na bawat isa. We pray, Lord, that you would encourage each one who are discouraged, yung mga pinanghihinaan ng loob, yung mga dumadaan sa anumang kagalumihanan, Panginoon, sa kanilang buhay. Father, we pray that you would lift their burdens at makita po nila, O Diyos, na ikaw po ang aming kalasag, ikaw po ang aming tagapagtanggol. At Lord, that you would send your angels, O Lord, to surround us with your loving kindness, Lord God, also. Salamat po sa ipo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube sa Channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email
sa DZAS. info@febc.ph.